5 taon ang producer sa 1PH ang 29 anyos na si Aaron Gripal. Pagdating sa trabaho, siya ay kilalang masipag at maaasahan. Pero Mayo ngayong taon, nagsimula siyang makaramdam ng pananakit ng likod. Sumailalim siya sa 6 na session ng physical therapy pero hindi nawawala ang pananakit. Nanghingi rin ng opinyon ng iba't ibang doktor. At iisa lang ang sinasabi, muscle spasm lang ito. Actually, doon ako na-frustrate kasi yun nga, naka-apat na doktor. Syempre hindi rin biro yung gastos sa physical therapy. So basically sa utak ko, ang dami ko nasayang na pera talaga. 7 buwan niyang tiniis ang sakit hanggang dumating ang Disyembre. Dito na siya nagkaramdam ng pamamanhid ng tiyan hanggang paa. Parang 80% manhid na hindi ko naramdam, ng kapal. Tapos nawawala na rin yung balanse ng paa ko na pwede akong matumba talaga pag habang naglalakad. Tapos, yung pananakit ng likod ko, yung tumatagos na sa harap na kapag umubo, yung mapapakapit ka talaga sa buhay mo na di mo alam kasi baka pag umubo ka parang ka mapaparalyze talaga yung kuryente mula ulo hanggang paa na sobrang sakit. Matapos ma-CT scan, dito na-discovery na mayroon siyang TB of the spine o kung tawagin ay Pott's disease. Ayon sa isang orthopedic doctor, 26% ng mga taong may TB sa spine ay may TB din sa baga. Pero hindi lahat ng may TB sa baga ay nagkakaroon ng Pott's disease. Isang pasyente is merong tuberculosis sa lungs niya, there's a tendency for it to spread to other parts of the body. And isa sa mga pinupuntirya nitong bacteria na to is yung ating spine, no? The most common manifestation, back pain talaga. Back pain, tapos moderate grade fever, no? Weight loss, yan yung mga usual na mga symptoms na nakikita natin, no? Dagdag pa ni Doc, ang Pott's disease ay nagagamot. Gaya ng gamot sa TB sa baga, libre rin itong nakukuha sa health centers. Pero kapag malala na ang kondisyon at may naipit ng ugat sa spinal cord, tulad sa nangyari kay Aaron, kinakailangan na itong operahan. Huwag muna natin idadaan sa mga hilot-hilot. The earlier ma-diagnose ang Pott's disease, the better the prognosis for the patients, no? Mahalaga rin sana ang MRI para sa agarang detection ng TB of the spine. Pero sa kaso ni Aaron, hindi ito pwedeng gawin dahil dati na rin siyang sumailalim sa heart surgery at may bakal na sa kanyang puso. At sa panibago niyang operasyon, nilagyan naman ng bakal ang kanyang spinal cord. Since the operation, di pa rin ako makatayo. Di pa rin ako makabangon mag-isa, makatayo, makalakad. Lakad ko ngayon, parang ako lumulutang na hindi ko alam kung nasa yung sentro ko. So parang tutumba talaga ako kapag isang mali, ganyan. Higit 1 milyon na ang bill niya sa ospital. Kaya kumakatok po siya sa inyong mga puso. Sana makakuha kami ng tulong kahit papaano na pambawas din sa mga gastusin dito sa ospital, lalo na't biglaan, magpapasko. Hindi naman namin alam saan kukuha bigla ng pera na hindi naman namin akalain nakakalanganin namin, di ba? Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Kung nagkasugat ka, itong medical device vacuum-assisted closure ang ginagamit para sa wound therapy o treatment. Nakatutulong yan para mapabilis na maisara ang sugat. Yun nga lang, pagkamahal-mahal ng device na ito. Kaya ang grupo ng mga doktor at engineers sa Bacolod humanap ng alternatibong solusyon. At ang gamit lang, isang aquarium pump. Because aquarium pump is a reliable machine. It operates 24 hours, 7 days a week. So it might also be reliable for patients who needs negative pressure wound therapies. Naglalaro ng 300,000 pesos hanggang 1.4 million pesos ang isang vacuum pressure device. Hindi yan afford ng maraming ospital sa bansa, lalo na sa probinsya. Kaya ito ang naging inspirasyon nila Engineer Doy para gawin ang aquarium pump. Nakitaan niya ng potensyal ng Department of Science and Technology. Mula sa pananaliksik noong 2019, pinondohan niya ng DOST nitong 2023 at ngayon ay may advanced version na tinatawag na Aquavac Advance.
At ang presyo ng medical device per unit napababa na ng 50,000 pesos. Sa tulong naman ng Aquavac unit, naisalba ang braso ng isang pasyente na muntik ng putulan ng braso dahil sa malubhang aksidente. This device keeps your wound clean, free from pus, from edema, yung mga nana. It's not painful as well because there's a pressure regulation. Pinapadali niya yung wound healing. Instead of making it 1 month or 2 months, you cut the time by 50%. You don't introduce inflammation and complications on the wound. Sa ngayon, meron lang naman higit 70 Aquavac units ang nalikha at naibenta na ng team nila Engineer Doy sa tulong ng DOST. Napapakinabangan na yan ng iba't ibang orthopedic doctors at mga ospital sa bansa. Goal ng mga bumuo ng Aquavac ngayon na hindi lang ito magamit mismo ng mga doktor, kundi pati na ng mga pasyente sa kanilang sugat at iba pang medikal na pangangailangan. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Alas 4 pa lang ng madaling araw, puno na ng mga magsisimba ang Our Lady of Loreto Parish sa Sampaloc, Manila. Ilang hakbang mula rito ang St. Anthony of Padua Shrine na dinumog din ng mga pamilya at magkakaibigan para sa pagsisimula ng Simbang Gabi o Misa de Aguinaldo. Yan po'y tradisyon sa Pilipino, sa kultura, at maging sa ibang bansa na may mga Pilipino. Hinahanda po natin 9 days yung kapanganakan ng ating Panginoon. At yan po yung isa sa mga pinakamayaman na tradisyon ng Pilipino. 9 na araw na sunod-sunod na misa ang isinasagawa tuwing Simbang Gabi. Ang misa ay dinadaos ng madaling araw at meron din sa gabi mula December 16 hanggang December 24. Bukod sa pasasalamat, marami sa mga Katolikong dumadalo ay may kanya-kanya ring bitbit na panalangin at kahilingan. Ang wish ko sana yung good health ng family ko at makagraduate na para makahelp sa kanila. Aking pinagdarasal, especially na mas tumagal yung bond namin ng aking pamilya. Siyempre, tumagal ang buhay nila. At hindi lang pamilya, kundi ng buong mundo. Kapayapaan, pati yung justice, especially dami nangyayari ngayon. Paniniwala kasi ng iba, kapag nakumpleto ang 9 na simbang gabi, matutupad ang kanilang kahilingan. Pero ang paalala ng simbahang Katolika, Yan ay mga pamahiin lang. Kaya ang importante, lalo tayong mapalapit sa Diyos, sa ating kapwa, no, maging makatarungan tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. makumpleto man ito o hindi, ang mahalaga raw ang magunita ang kapanganakan ni Jesus ng may kabutihan sa puso. Mobile journalist Mary Mon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.